So sa umaga pong ito, meron lang po tayong dalawang bagay na ating pag-uusapan patungkol dito sa ating verses na tinututukan, particularly verses 5 hanggang 8. Ang unang bagay na ating pag-uusapan is imitating Christ and His followers. Imitating Christ and His followers. Pagtulad kay Kristo at sa Kanyang mga tagasunod. At ang ikalawa at panghuling bagay na ating pag-uusapan sa umagang ito is the living testimony that encourages other believers yielding to the advancement of the gospel. The living testimony that encourages other believers yielding to the advancement of the gospel. Ang buhay na patotoo na nagpapatatag sa ibang mananampalataya na nagbubunga sa pagsulong ng ebanghelyo. So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. So dito po sa verse 6, makikita natin dito, sabi ni Apostle Pablo, "And you became imitators of us and of the Lord." So pansinin niyo po yung word na sinabi rito, you became. Became. Ibig sabihin, sila ay ginawa. Sila ay naging. No? So ano po agad na makita natin dito na tayo, sa sarili natin, nang hiwalay pa tayo sa Panginoon, hindi tayo mga imitators ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ang ginagaya natin? Ang ginagaya natin ay walang iba kundi ang takbo ng mundong ito na siyang umaalipin sa atin. Ang knowledge, ang wisdom, ang mga gawin ng mundong ito, ang siyang ginagaya natin. So kitang-kita po natin yan sa ating panahon ngayon, lalo na sa social media. Kung kayo po ay malimit magbabad dyan, at yan po ay hindi ko po yan ini-encourage kayo na magbabad kayo dyan, sapagkat marami po mga bagay ang mas kapaki-pakinabang kaysa bumabad tayo sa social media. Ngunit nakita natin kung ano ang takbo ng mundong ito. At gaya nga ng mga taga-Tesalonica, nung dumating ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo na may kapangyarihan at mayroong conviction, may kapangyarihan ng banal na espiritu na magbago, sila ay naging mga they became imitators. Imitators nino? Sabi ni Apostle Pablo, of us. Sino yung us? Si Apostle Pablo, sila Silvano, sina Timoteo, at higit sa lahat, of the Lord. Sabi rito, and you became imitators of us and of the Lord. So agad-agad na makita natin dito na merong gumawa sa kanilang buhay. Hindi ito sa sarili nilang kakayahan kung bakit sila naging tagasunod ni Kristo. Naiintindihan niyo po ba yon? So ano makikita natin dito? Ibig sabihin merong means. Merong paraan na ginawa ang Diyos sa kanila, na ang Diyos ang siyang gumawa nito, hindi sa kanilang sariling kakayahan kung bakit sila naging tagasunod nila Pablo. Bakit nakita nila nung sila ay si Pablo ay nangaral? Bakit sila sumunod? Narinig nila ang ebanghelyo ng Panginoon. Bakit sila sumunod? Dahil sa gawa ng Panginoon. At saan natin makikita yan? Muli balikan natin yung verse 5. Ang sabi rito sa verse 5, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. Dahil alam natin na ano ang gospel, sabi sa Romans 1, verse 16, for I am not ashamed of the gospel because this is the power of God unto salvation. May kapangyarihan ito. Kaya itong kapangyarihan na ito, na dumating sa kanila, ito yung bagay na means o paraan upang sila'y maging kawangis, maging katulad ni Kristo. Nagayahin nila yung nangyari o yung ginagawa nila Apostle Pablo at ng Panginoon Jesucristo nung sila Apostle Pablo ay mangaral. This divine power is the means to imitate them and Christ. Yung power ng gospel. So kailangan nating tingnan ang aklat ng Acts 17 upang magkaroon tayo ng background o context kung ano ba nangyari, kung paano ba dumating itong kapangyarihan na ito sa kanila. So sabi natin kanina sa ating introduction, na galing ng Pilipos, pagkatapos sila ay makalaya sa kanilang pagkakakulong, sina Apostol Pablo ay tumungo. Dinala sila ng
pag-lead ng Holy Spirit papunta rito sa mga taga-Thessalonica. At anong ginawa nila? Basahin natin. Acts 17, verses 2 to 4. Ito po yung ating titingnan. So babasahin ko po ito sa ESV. Ang sabi rito, and Paul went in. So si Apostle Pablo, nandun na siya sa Thessalonica. At anong ginawa niya? And Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. Saan siya pumasok? Siya po ay pumasok walang iba kundi sa sinagoga ng Thessalonica. So alam niyo po, di ba? Sabi doon, na to the Jews first, then to the Greeks. So dahil yung commission sa kanya na mangaral ng ebanghelyo, unay sa mga Hudyo, pangalaway sa mga Hintil, yun ang kanyang kinaugalian na siya'y pumapasok sa mga sinagoga upang mangaral. Sino pinangangaral niya? Ang sabi rito, he reasoned with them from the scriptures. Ang gamit niya yung Old Testament. Siyempre, that time, hindi pa nakukumpleto ang Biblia dahil nagpapatuloy ang paglaganap ng ebanghelyo. Kaya yung ginagamit nila noon, yung Old Testament yung ginagamit nila, binabasa nila sa sinagoga. At ipinakita ni Apostol Pablo na ang Old Testament, lahat ng nakapropesiya dito ay nakaturo, walang iba kundi sa Mesiyas. At sinong Mesiyas na ito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At sabi rito, and Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days, 3 Sundays, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christos, Messias, anointed one, to suffer and to rise from the dead. And saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. So nakita po natin yung kilos ng ebanghelyo. Pinangaral ni Apostol Pablo ang ating Panginoon Jesucristo sa sinagoga. At sabi rito sa verse 4, some of them were persuaded and joined Paul and Silas. So ito yung means. Kung bakit sila na-persuade na sumama, maging kasama ni na Pablo, manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo. At ngayon sila ay naging naging imitators nila Pablo at ng pating Panginoong Jesucristo dahil narinig nila yung ebanghelyo na ipinangaral sa kanila. Ito yung means. Kung bakit tayo ngayon naririto, nagpapatuloy tayo, nagsasabi tayo na tayo Kristiyano, sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus. Ito'y walang iba kundi dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Kaya wag po nating iwanan yung ebanghelyo na nagligtas sa atin. Ang ebanghelyo hindi ito basic. Lagi natin sinasabi yan. Kahit ano pa mang doktrina, gusto nating lumalim. Pero pag iniwan natin ang ebanghelyo, alam natin, babagsak tayo. Sapagkat ito yung pundasyon natin. Dito nakapundasyon yung pananampalataya natin sa ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Hanggang sa pagtatapos ng ating pananampalataya, ang ating Panginoon, ang siyang nagumpisa, Panginoon Jesucristo, the author and finisher of our faith, this is all through His gospel. Alam po natin yan. At ano po ang punto na gusto nating sabihin sa bagay na ito? The transforming power of the gospel is the means of becoming imitators of Christ and His followers. Ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng ebanghelyo ang paraan upang maging katulad ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Nakakalungkot, maraming tao gustong maging kagaya ni Kristo, gustong sumunod kay Kristo, gustong magpakabanal. Pero ginagawa lang nila sa sarili nilang kaparaanan, sa sarili nilang mga gawi. Ngunit hindi nila alam na ang tanging paraan upang sila maging kagaya ni Kristo, maging tagasunod ni Kristo ay walang iba kundi sa transforming power ng gospel. Kaya nga po ang ebanghelyo ay pinangangaral natin week by week. Sa ating mga devotions, sa ating mga family devotions, yung mga anak natin, tinuturuan natin sila ng gospel. Sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sana sinishare natin yung gospel sa kanila kasi ito yung kapangyarihan para sila maging tagasunod ni Kristo. At sa mga naririto, minamahal kaibigan, kung ikaw hanggang ngayon, hindi ka sigurado
o wala ka pa kay Kristo, o mga bagay na ito, tila baga kakaiba sa'yo, o hindi mo maintindihan. Ito na yung pagkakataon, naririnig mo ang panawagan ng Ebanghelyo, na tanging si Kristo lamang ang kanyang ginawang pagliligtas sa kanyang pagkamatay sa krus na nagbayad sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay magkakamit ng kaligtasan at ikaw ay magiging tagasunod ni Kristo. Yun ang Kanyang pangako sa sino mang lalapit sa Kanya. Kaya hingin mo ang biyaya niya ngayon na ikaw ay ilapit ng Ama sapagkat hindi tayo makakalapit sa sarili natin. Tanging sa biyaya lamang iyon ng Panginoong sa atin. Ngunit ang Panginoong ito, siya ay mahabagin, siya ay mabiyaya, at kung ikaw ay lalapit sa Kanya, ikaw ay hindi niya itataboy. Ano po ang sabi ni Kevin DeYoung tungkol sa bagay na ito? Sabi niya rito, apart from our union with Christ, every effort to imitate Christ, pansinin niyo po, every effort to imitate Christ, no matter how noble and inspired at the outset, inevitably leads to legalism and spiritual defeat. So pansinin niyo po, apart from union with Christ, maliban na ikaw ay maging kaisa ni Kristo sa pananampalataya, lahat ng effort mo, lahat ng pagsusumikap mo na ikaw ay maging kagaya ni Kristo, kahit gaano man ito ka-nobel, gaano man ito ka-zealous, ka-inspired, ano ito? It will, inevitably, it will lead to legalism, pagsunod sa mga rules. Step 1, step 2, rule number 1, rule number 2, and spiritual defeat. Lagi kang talo, sapagkat alam natin, sino sa atin ang hindi nagkakasala? Sino sa atin ang perfect? Walang perfect sa atin. Tanging sa biyaya lamang ng Diyos. Tanging sa Ebanghelyo lamang tayo nagpapatuloy. Sa tuwing bumabagsak tayo sa kasalanan, bumabalik tayo sa Ebanghelyo. Na alam natin na ang Diyos hindi nagalit sa atin, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy At pero sa kabila nun, hindi rin tayo nabubuhay ng mga antinomian o hindi sumusunod sa batas dahil alam natin na ang batas na ito ay pinalaya na tayo. Sabi nga doon sa preaching ng last week kay Pastor Joey, no? Pinalaya na tayo, so may kalayaan na tayo na sumunod sa batas ng Panginoon para sa ating pamumuhay. Ito yung guide kung paano na tayo mamuhay bilang mga new identity na mayroong bagong identity kay Kristo. So sabi rito, apart from union with Christ, walang kwenta yan. Lahat yan ay mapupunta sa legalismo at spiritual defeat. Desperation na mangyayari sa iyo. But once you understand the doctrine of union with Christ, you see that God doesn't ask us to attain to what we are not. He only calls us to accomplish what already is. Nakita niyo po ba yun? Hindi tayo tinatawag ng Diyos na yung hindi natin kayang gawin, kundi tinatawag niya tayo kung ano na tayo, which is, we are united with Christ, Kristiyano na tayo. So the pursuit of holiness is not a quixotic effort to do just what Jesus did. It's the fight to live out the life that has already been made alive in Christ. So gaya na sinabi natin kanina, Kristiyano na tayo may buhay na tayo So ipamuhay na natin tong bagong buhay na ito na meron tayo. Hindi sa pagsunod ng mga batas na piniisip natin na yun na nagbibigay sa atin ng katuwiran o nagdudulot sa atin upang maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. So again, apart from union with Christ, every effort to imitate Him has no avail. So ano pa ang makikita natin dito sa verse 6? So sabi natin, yung means na sila naging imitators ng ating Panginoon Jesus ay through the power of the gospel. Ngayon nakita natin paano nag-manifest sa kanila na sila nga ay mga imitators. Yung kapangyarihan ng gospel, paano nakita sa kanilang buhay na talagang yung kapangyarihan ng gospel na baguhin sila, maging kagaya sila, katulad sila ni Kristo. Paano nila nakita? So sabi rito, verse 6b, for you received the word in much affliction,
with the joy of the Holy Spirit. So doon po na-manifest yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na sila'y binago. Sapagkat tinanggap nila yung kaligtasan, yung paanyaya ng Ebanghelyo na sila'y maligtas, na merong affliction, may kapighatian, na hindi lamang basta sila'y napipighati, ngunit sa kabila ng sila'y napipighati, sila ay merong kagalakan na bunga o bigay o dala ng Banal na Espiritu with the joy of the Holy Spirit. So sabi rito again in verse 5, Paul says, "You know what kind of men we prove to be among you for your sake." Bakit? Ba't niya sinabi yun? Kasi nga nakita nila nung nangaral si Apostle Pablo dun sa Acts 17 na sila ay inusig. Sila ay inusig nitong mga Judaizers na merong nagtayo sila o nagkaroon sila ng isang Jewish mob na etong sila Jason at yung mga ibang kapatid. So si Jason, siya yung isang mananampalataya na tumanggap kina Apostle Pablo. Anong ginawa sa kanila? So basahin natin sa Acts 17. Para po magkaroon tayo ng context kung ano po ang nangyari kila Apostle Pablo sa Thessalonica nung sila ay nangaral ng Ebanghelyo. So sabi rito, nagpapasalamat at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na ipinapaliwanag at tutunayan na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi itong Jesus na aking pinangaral sa inyo ay siyang Kristo. Verse 4, nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. Subalit dahil sa inggit, ito po yung persecution na kanilang dinanas. Verse 5, subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ng maraming tao, ay ginulo nila ang lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Nang sila'y hindi nila natagpuan, kanilang kinaladkad. Imagine niyo, kinaladkad. So, kung nagbabasa kayo ng history, grabing pagkakaladkad yung ginawa nila. Hindi lang basta kinaladkad ito. Si Jason, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod na ipinagsisigawan ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito. At tinanggap sila ni Jason. Lahat sila ay kumikilos laban sa mga utos ni Cesar. At sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Ang napakaraming tao at mga pinuno ng lungsod ay naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. So yun po yung background nito. So paano po na-manifest yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na sila ay naging tagasunod ni Kristo? Dumana sila ng matinding persecution. Tinanggap nila yung gospel ay pinangaral ni Pablo na ang epekto nito sa kanila, particularly kay Jason at sa kanyang mga kasama, ay suffering. Imagine ninyo, ikaw ay nasa isang maayos na kalalagayan, marahil magandang hanap buhay mo, magandang pamilya mo, at naimbitahan ka na dumalo dito sa iglesia ng CRC. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, nakilala mo ang Panginoon, naligtas ka sa biyaya. At biglang dumating ang mga bagay na ito. Biglang naghirap ka o nagkasakit ka, nagkaproblema ka sa mga relasyon mo dahil sa Ebanghelyo. O hindi mo maipaliwanag kung ba't ito nangyayari sa'yo. Ano nang gagawin mo? Ikaw ba'y magpapatuloy with joy? In joy, in suffering with affliction? O sasabihin mo, bakit nung dati? Hindi naman ako born again, hindi naman ako uma-attend, wala naman akong mga ganitong problema. Hindi ako inuusig ng mga kaibigan ko. Hindi ako nahihirapang makipag-deal sa mga bagay sa mundo.
Pero itong sinasabi ng salita ng Diyos, bakit nape-persecute ako dito? Ba't ito yung nangyayari sa akin? Kung gano'n ang iyong kalagayan, kung gayon ang iyong resolve, maaaring wala kang joy. Ang hinahanap mo pa rin ay ang joy ng mundong ito na alam natin na panandalian lang. Pero kakaiba ang nangyari dito kila Jason at sa kanyang mga kasama na sila ay inusig dahil sa ebanghelyo, kinaladkad sila, pinahiya sila. Marahil sinaktan pa sila sa bagay na ito. Pero anong ginawa nila? Nagalak sila. At ito yung dumating sa mga taga-Tesalonika. So nakakalungkot, marami nangangaral ng salita ng Diyos pero hindi tinuturo ang bagay tungkol sa suffering. Puro prosperity, puro pagpapala. Kung ikaw ay niligtas ng Diyos, ikaw ay hindi paghihirapin, ikaw ay hindi magkakasakit. Pero alam natin, hindi yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Nakita natin dito, hindi po ako ang nagsasabi, ito, salita ng Diyos. Na ang ebanghelyo, kung ikaw ay susunod kay Kristo, for the sake of the gospel, ito ay may kasamang suffering. At anong punto na nais nating tingnan o nais nating sabihin sa bagay na ito? Believers are called to imitate Christ in His suffering with spirit-wrought joy for the sake of the gospel. Yun po ang punto na gusto nating puntuhin dito. Ang mga mananampalataya ay tinawag na maging katulad ni Kristo sa kanyang pagdurusa. Take note, maging katulad ni Kristo sa kanyang pagdurusa na may kalakip na kagalakang kaloob ng Espiritu para sa kapakanan ng Ebanghelyo. So kung ikaw naririto ka, wala ka pa sa Panginoon. I'm sorry, sinasabi ko sa iyo na ang pagsunod sa Panginoon, hindi ito isang bagay na madali. Ito ay may kalakip na pagdurusa. Ngunit ang pagdurusang ito, alam natin, ito ay may kasamang joy. At ano ang joy na ito? Saan nanggagaling ang joy na ito? Ito ay bigay ng banal na Espiritu. Dahil yung peace na meron na ikaw o ako na sumampalataya kay Kristo, na hindi na tayo kaaway ng Diyos, na tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay pinalaya na ng Diyos, yung peace na yun o yung katotohanan na yun, yun ang nagbibigay sa iyo ng joy sa pagdanas mo ng suffering. Parang yung example ko kunyari yung mga miners na natrap dun sa minahan. So, alam po natin, kung alam niyo yung balita na yun, na sila po ay na-rescue. Meron pa nga movie yun kung di ako nagkakamali. Nung nalaman nila na malapit na silang ma-rescue, lalo silang nag-uumapaw yung kanilang joy. Kahit yung kalagayan nila na sila ay maaaring mainit doon, mahirap huminga dahil natrap sila sa loob, madilim, iba't ibang klaseng suffering ang kanilang dinadaanan. Pero dahil alam nila na eto na yung rescue, paparating na yung rescue. Hindi nila inaalintana yon. Isipin nyo na imagine ninyo, nararanasan nila yon. Ang hirap doon. Maaaring naipit pa yung isa, naipit yung paa siguro, o yung kamay. Mabaho siguro doon, mainit. Pero dahil alam nila, i-rescue na sila, nagpapatuloy sila doon ng may kagalakan. Gayon din naman tayo, dahil alam natin, na pagbalik ng ating Panginoon Kristo, yung ating blessed hope na kanyang muling pagbabalik na tayo ay kanyang ililigtas, yung kanyang pagliligtas ay kukumpletuhin niya. Yun yung hope natin, yun ang source ng joy natin kung ba't tayo nagpapatuloy sa kalagitnaan ng mga pagdurusa. Hindi ang joy natin pag maalwan lang yung buhay natin. I'm sorry, hindi ka naging Kristiyano para maging maalwan ang buhay mo. Ikaw ay naging Kristiyano, iniligtas ka ng Diyos upang makibahagi ka sa sufferings ni Kristo. Yan ang itinuturo ng Biblia, hindi po ako nagsasabi niyan. At kaya yan ang ating puntuhin. Ang mga mananampalataya ay tinawag na maging katulad ni Kristo sa kanyang pagdurusa na may kalakip na kagalakang kaloob ng Espiritu. Hindi ito fleeting joy o worldly joy para sa kapakanan ng Ebanghelyo. At ano ang mga lesson na makikita natin? Una, suffering of the believers is not always the result of their sin. Huwag niyo pong isipin na kaya kayo nagsasuffer, may kasalanan kayo. Tama po yan, may consequence yung ating mga kasalanan. At bilang pagdidisiplina ng Panginoon, tayo kanyang dinidisiplina. Ipinadaranas niya yung mga consequence na yun upang tayo ay magsisi
at patuloy na kanyang i-restore, magbago tayo at magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ngunit ang suffering, hindi ito laging resulta ng kasalanan. At sabi rito, but more often, it is for the sake of the gospel. Anong sabi sa 1 Thessalonians 2 verse 2? But through we had already suffered and had been shamefully treated at Philippi, yun nga, nakakulong sila dun sa Philippians, di ba? As you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict. Nakita nyo? They have the boldness in our God, to our God, to declare the gospel of God in the midst of much conflict. So kung tayo ay mabubuhay sa Ebanghelyo, huwag tayo magtaka kung bakit may kasamang suffering ito, sapagkat we must suffer for the sake of the gospel. Ano pa? 1 Thessalonians 2:14-15. Anong sabi rito ni Apostle Pablo? For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea. Jerusalem Church, alam natin sa history, dumanas ng matinding persecution. Di ba? Kaya nga nagkaroon sila ng collection eh. Yung Macedonia at saka yung Korean Church, nagkaroon sila ng collection dahil nagkaroon ng famine doon. At dumanas pa sila ng mga pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano sabi rito? For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffered the same things. You suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews. Ano ginawa ng mga Jews? Di ba? Unang-una, sila ang nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Di ba? Sila ang nag-usig, sila ang masasabing pumatay. Although ang lahat ng yon ay kalooban ng Panginoon para sa kanyang dakilang plano ng pagliligtas. Ngunit ang mga yon ay kanilang ginawa according to their own will na sila ay nagkasala sa ginawa nilang pagpatay sa ating Panginoong Kristo. So ano makikita natin? A proper understanding of suffering and affliction involves a proper understanding of God, who He is and what He is doing. So kung hindi natin kilala ang tunay na Diyos, mahihirapan tayo maintindihan kung bakit tayo nagsasuffer dito sa buhay na ito bilang mga mananampalataya. Ano pa makikita natin? We should expect that we are going to suffer. Hence, sufferings and trials should not surprise us. Gaya ng narinig natin, nakakalungkot na balita. Bakit si Pastor Steve Lawson bumagsak sa pagkakasala? Maaring marami sa atin na bagabag, na lungkot. Pero sabi rito, mga bagay na ito hindi dapat mag-surprise sa atin. Bakit? We must embrace the reality that through much suffering, we must enter the kingdom of God. Saan natin makikita yan? Makikita natin yan dito sa Acts 14:22. Sabi rito, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. So hindi po tayo makakapasok, no? Yung ating kaligtasan na pinaumpisahan ng ating Panginoong Hesus, patuloy na sinusustain ng ating Panginoon at tatapusin ng ating Panginoon, hindi po ito matatapos nang hindi tayo makakaranas ng iba't ibang mga tribulations o sufferings o kapigatian. Ano pa sabi? 1 Thessalonians 3 verse 1-3, therefore when we could endure it no longer, we were pleased to be left behind at Athens alone. Yun yung sabi ni Apostle Pablo. Kaya nga pinadala niya si Timothy eh. And we sent Timothy, our brother and God's fellow worker in the gospel of Christ. Again, for the sake of the gospel, to strengthen and encourage you as to your faith, so that no one would be shaken by these afflictions. Take note, no one should be shaken or would be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we have been destined for this. Nakita po ba natin yun? Bakit pa tayo magtataka kung bakit ang mga Kristiyano nagsasuffer? Malinaw na sinabi rito, we are destined for this. Grabe, napaka-radikal na mensahe nito. Kakaiba sa mga ipinangangaral ng maraming mga churches na naturingang mga evangelical pero walang pagtuturo tungkol sa suffering. Ang sabi rito, that we should not be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we have been destined for this. Tinalaga tayo rito eh. Huwag na tayo magtaka. At alam natin,
Hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil tapat siya. Kahit danasin natin itong mga sufferings na to, siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan natin o malampasan natin ang mga bagay na ito. Ano pa? Suffering makes us to persevere in bearing the cross of Christ. Again, as followers of Christ, you should bear His cross. Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Matthew 10:37-39, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Ito yung warning ng Panginoon. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross, self-denial ang ibig sabihin nito. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds life will lose it. Kung ang gusto mo ay buhay lamang sa mundong ito, dito ka lang nakatingin. Ano sabi rito? Will lose it. Hindi ka maliligtas. And whoever loses his life, self-denial, hindi ka mabubuhay ayon sa takbo ng mundong ito. Ikaw ay nakatingin sa eternal perspective. Ano sabi? Whoever loses his life for my sake will find it. Ano pang sinabi? John 16:33. Sabi ng Panginoon Jesucristo, I have said these things to you, that in me you may have peace. Ito yung sinasabi natin na source ng kanilang joy, yung peace. Peace with God. Na-reconcile tayo bilang makasalanan. Ni-reconcile tayo ng Panginoon. In the world, you will have tribulation. Sinabi na ng Panginoon Jesucristo, in the world, you will have tribulation, but take heart. Umagalak kayo sa ibang salin. Take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon Jesucristo ang mundo. James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Blessed is the man who endures trials, who remains steadfast. For when he stood the test, there is a crown of life that he will receive, as promised by God who is faithful and who loved us and who loved them. So ito po yung mga katotohanan na makikita natin pagdating sa suffering. So nawa ang Panginoon ay mangusap sa atin ng banal na Espiritu na lalo pa tayong baguhin ng Panginoon sa mga bagay na ito, lalo niya tayong patatagin. Dahil hindi tayo makapagpapatuloy kung hindi natin maiintindihan ng mga bagay na ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ngayon, nakita natin yung means at yung manifestation kung paano nangyari ito sa kanilang buhay. So, sa ating ikalawa at panghuling punto, sa ating pangangaral ngayong umaga, a living testimony that encourages other believers yielding to the advancement of the gospel. So, kung bakit sila naging katagasunod ni Kristo, bakit sila nagsasuffer for the sake of the gospel, dahil ito ay gawa ng Diyos sa kanila upang gamitin sila na magligtas pa ng mga tao na hinirang o pinili ng Diyos. Alam natin ang Diyos ang nagdadagdag ng mga mananampalataya. Particularly sa iglesia ng CRC, ang Diyos ang nagdadagdag sa atin ng mga tunay na mananampalataya. So ang bagay na ito, ginagamit ng Diyos yung kanilang buhay o yung ating buhay bilang mga buhay na patotoo. Dahil nga tayo tagasunod na ni Kristo, we are already imitators of Christ. Now we became examples. First, sabi rito sa verse 7, so that you became an example to all believers. So bakit sinabi dito, became an example to all believers? So ang ibig sabihin lang po nito is yung ating buhay bilang binago ng Panginoon Jesus, ito ay nagpapalakas, nag-i-encourage sa atin. Ito pong word na example dito, yung Greek na ginamit, yung typos, ang ibig sabihin po nito ay parang isang model o parang isa kang mark na talagang kitang-kita na ikaw ay parang isa kang produkto. May trademark ka. Kitang-kita yung pagkakristyano mo. May tatak ka na talagang sa Panginoon ka.
So pag nakikita ng mga tao yung buhay mo, particularly ng mga kapatid, ang mga kapatid na-encourage sa buhay mo. So yun po ang marka ng isang tunay na iniligtas ng Panginoon. Meron kang marka. Hindi pwedeng hindi makita sa iyo yung marka na ito. Kaya nga sabi rito you became an example to all believers in Macedonia and in Achaia. The imitators now became examples. No? Naging tagasunod sila ngayon. Sila ay mga example na. So kapag nakikita ka, especially nung mga bagong mananampalataya, yung mga tinatawag nating baby Christians, lalo silang na-encourage. O kahit na yung mga matatagal na dumaranas sa pagdurusa, yung ating buhay na patotoo bilang mananampalataya, ito'y nagpapalakas sa bawat isa. Saan natin makikita kung paano nangyari yan sa kanilang buhay? Romans 15:26-27. Romans 15:26-27, sabi rito, "For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem." Kung nakita nyo po, di ba? Nung nakita nila yung naging bunga ng ebanghelyo, ng kapangyarihan ng ebanghelyo na magligtas sa kanila, na-encourage itong mga kapatid sa Macedonia at Achaia. Nagpatuloy sila. Alam nyo, yung, kung babasahin natin sa 2 Corinthians 8, yung nangyari dun sa Macedonia, di ba? Kahit naghihirap na sila, nag-contribute pa rin sila para sa church ng Jerusalem. So nakita nyo yung epekto ng pagpapalakas sa kanila dahil sa kanilang naging example yung mga mananampalataya. Una, sila Pablo naging example sa kanila, nagayahin ng Panginoong Kristo sa kanyang suffering, sa kanyang afflictions. So nakita natin, nagsasuffer sila para sa kanilang mga kapatid. So tayo ba? Willing ba tayo mag-suffer para sa ating mga kapatid? Dapat oo. Dapat meron tayo nito. Ano sabi rito? 27, "For they were pleased to do it. And indeed, they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings." So, tayo ba, meron ba tayong malasakit sa ating iglesia? Tayo ba ay nagiging kagamit-gamit? Kahit man lang prayer, kahit man lang encouragement. Kung hindi ka makapagbigay monetary, kung ikaw ay wala kang kakayahan, pinagpe-pray mo ba yung iyong mga kapatid sa CRC? Especially yung mga tumatayo sa harap. Yung ating pastor, na magpatuloy, wag bumagsak sa pagkakasala, na nakita natin talagang ang kaaway hindi tumitigil sa kanyang pagwasak sa atin. So meron ba tayong ganito? Tayo ba'y nagiging magandang example bilang mga tagasunod ni Kristo? Church, mga kapatid, tingnan natin ang buhay natin. Lalo tayong manikluhod sa Panginoon. Natulungan tayo ng Panginoon na magpatuloy bilang mga example ng kanyang mga binago na kanyang mga tagasunod. At ano ang punto na gusto nating sabihin dito sa bagay na ito? God's work of sanctification, yung pagpapabanal niya sa atin, in making a believer to be more and more like Jesus, is to encourage and strengthen other believers whose praises and thanksgiving give glory to Him in heaven. Ang gawaing pagpapabanal ng Diyos na gawing higit at higit na katulad ni Kristo, ang isang mananampalataya ay upang patatagin at palakasin ang ibang mananampalataya na ang kanilang mga papuri at pagpapasalamat ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya sa langit. So kapag ang mga kapatid na nagpapatuloy ay na-encourage, lalo silang nagpapasalamat sa Panginoon. At pag sila nagpasalamat sa Panginoon, ano nangyayari? Lalong naluluwalhati ang Panginoon. At yan ang goal kung bakit kayo niligtas. Kung bakit tayo niligtas, para sa kapurihan ng Panginoon. At yung buhay mo na living testimony na nagpapalakas sa ibang mga mananampalataya, ito ay nagdudulot ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon, and ang Panginoon ay naluluwalhati. So yun ang dahilan kung bakit ka pinababanal ng Panginoon. Hindi lamang ang dahilan nito para makapasok ka sa langit. 'Di ba? Para maging huwarang kang mananampalataya. Hindi. Ito'y para sa kapurihan ng Panginoon kung bakit kanya pinababanal. At kung bakit ka kailangan lumakad na may kabanalan para papurihan mo siya. At hindi ang sarili mo. Ano pa makikita natin dito? Verse 8. Ano yung epekto? So nakita natin, naging example na sila.
Binago sila ng Panginoon, naging imitator sila. Ngayon, naging example sa sila. Anong effect nito? Verse 8, "For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything." The effect in the advancement of the gospel. Sumusulong ang ebanghelyo. Yun ang epekto kung bakit tayo binabago ng Panginoon, kung bakit tayo pinababanal ng Panginoon. Para sumulong ang ebanghelyo. Sapagkat bakit? Alam natin, hindi muling babalik ang Panginoon Jesucristo hanggat hindi maipangaral ang ebanghelyo sa kasulok-sulukan ng mundo. Alam natin yan. At lahat tayo ng mga tunay na mananampalataya, we are longing to the second coming of Christ. Hindi ba dapat na sasabik tayo? Dapat hindi po tayo natatakot, sapagkat ang mga natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, obviously, sila yung wala sa Panginoon dahil alam nila yung judgment na darating na ibabagsak ng Panginoon, yung kanyang makatarungang judgment sa kanyang pagbabalik ay kanyang ibubuho sa mundong ito, sa mga taong hindi sumampalataya sa kanya. Pero tayo na may blessed hope, may joy sa kanyang second coming, dapat we are eager, we are awaiting His second coming. At yun ang panalangin natin, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Di ba? So bakit tayo pinababanal? Bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya? For the advancement of the gospel. For the advancement of the gospel. At anong punto natin dito? In evangelism, sa pag-iebanghelyo. The objective truth of the gospel and the subjective experience of its transforming power goes hand in hand. Sa ating pag-share ng gospel, yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung objective truth na ang Panginoong Jesucristo, siya lang ang tanging tagapagligtas. At tayo naligtas sa biyaya lamang. Ito ay may kalakip na transforming experience. Yung buhay natin nakikita sa atin. Yung pagbabago. Paano ka makakapag-share kung malalim ka sa theology, alam mo lahat ng doctrine, alam mo ang salvation, paano explain, pero hindi ka isang buhay na patotoo. Tingin nyo ba makaka-win ba kayo ng soul? So church, mga kapatid, tingnan natin to. Magandang bagay na lumalalim tayo sa theology, nag-aaral tayo, pero i-check natin yung buhay natin. Tayo ba ay nagiging isang buhay na patotoo pa? Alam natin ang Diyos mabiyaya siya. Lumapit tayo sa Kanya patuloy na tulungan niya tayo. Kung tayo man ay nanghihina, siya ang magpapalakas sa atin. Tapat ang Diyos at siyang tumawag sa atin at alam natin tatapusin niya ang kanyang inumpisahan. Ang kanyang inumpisahan. So ano ang challenge na gusto kong iwanan sa umagang ito sa ating pagtatapos? As imitators of Christ and example to others, strive even more to live a life that is pleasing to God. Bilang mga tagatulad ni Kristo at mga halimbawa sa iba, sikaping higit na mamuhay ng isang buhay na nakakalugod sa Diyos. Strive even more. Strive even more, my brothers and sisters. Magpatuloy po tayo sapagkat tayo ay ginawang katulad na ng Panginoon. Tayo ay patuloy na kino-conform niya according to His image and likeness sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Ito yung ating responsibility. Ito yung pagtawag sa atin kung bakit tayo iniligtas. Sikapin nating mabuhay na nakalulugod sa Diyos. At nawa, sa umagang ito, ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan ay gamitin ng Panginoon na ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa ating buhay upang magawa natin ang bagay na ito, na magbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, na nakita namin ang kahangahangang gawa ninyo, Panginoon, na kami ginawa niyong katulad ninyo, Ama, na sa aming kalagayan ng kami hiwalay pa sa inyo. Kami hindi sumusunod sa inyo, bagkus kami patuloy na lumalayo sa iyo. Kami patuloy na nagre-rebelde sa inyo, Panginoon, at
patuloy na lumalakad na nasa ilalim ng inyong galit at puot. Ngunit dahil sa inyong biyaya ng kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng ginawa ng aming Panginoong Kristo, ang ebanghelyo na siyang dumating sa amin na may kapangyarihan na aming tinanggap, dahil sa inyong biyaya kami ay naligtas at ngayon kami ginawa niyong mga tagasunod, ginawa niyong mga examples, Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magpatuloy kaming mabuhay. Alam namin hindi namin ito kaya sa sarili namin. Alam namin na ito'y tanging sa lakas lamang ninyo. At ito ay gawa ninyo sa amin at kayo patuloy na gumagawa. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na ang bagay na ito, ang ebanghelyo na nagligtas sa amin, ito mag-motivate sa amin na mabuhay na may kabanalan, magpatuloy, Panginoon, na mabuhay na sumusunod sa iyo, mabuhay na ibinibigay ang buhay para sa iyo, na mabuhay na ang suffering, makiisa sa mga sufferings na dinanas ng aming Panginoong Kristo at magbigay ng luwalhati sa inyo bilang mga isang living sacrifice, isang buhay na patotoo na lalo pang mapalaganap ang ebanghelyo at magdulot ito ng pagsamba, pagpapasalamat sa inyo, isang mabangong samyo na handog namin bilang aming mga buhay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa na mga mananampalataya sa CRC, Panginoon. Sa inyo po namin dinudulog ang bagay na ito. At nawa, Panginoon, ang mga naririto na wala pang pagkakilala sa inyo, patuloy namin dalangin, Panginoon, na mahabag kayo sa kanila. Naway wag niyo po silang lampasan, naway buksan niyo ang kanilang puso. Kung paano binuksan niyo ang puso ni Lydia na tinanggap niya ang biyaya ng kaligtasan, nawa, Panginoon, sila ay sumampalataya sa Panginoon Kristo na siyang tanging daan lamang ng kaligtasan at tanging daan lamang upang sila maging mga tunay na tagasunod ninyo, Panginoon, tagasunod ng aming Panginoon Kristo na maging kawangis niya. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.